Magandang gabi po sa lahat. Ah, ito po yung setup ko. Ayan. So, naka-net lang 'yan, pero open, nasa open space, walang bubong. Kung makikita nyo, nauulanan po yung buong setup, pati yung mga fans. Pati itong mga tanks natin, no? So, may mga nagsasabi na kung nauulanan daw yung setup, pwede magkasakit yung isda kung expose sila sa all weather na setup like ganito, naiinitan tapos biglang uulan, tas yung feeding mo kailangan mong i-control kapag umuulan. Pero dito po sa farm, dito pag nag-grow out ako, hindi naman ako nagko-control ng feeding actually. Pero sinisiguro ko kapag umuulan, nagdi-drip ako sa mga setups. Meaning 24/7 naka-on yung tubig papasok sa tank sa buong system from the spring na water source namin. So yun yung yung parang advantage. Kapag nag-engage ka sa freshwater ornamental fish keeping, advantage mo yung may own water source ka. Kasi kung kailangan mo mag water change or pag masyadong maulan yung panahon, iba kasi yung temperatura doon sa tubig galing sa spring. Tapos ang parang natural lang yung condition para sa mga isda, kasi nung hindi pa ito sila domesticated, hindi pa inaalagaan, galing din sila sa wild. Pero hindi ganito yung mga mukha nila, yung form, kasi parang ito kasi yung goldfish ito, lalo na itong mga fancy, yung mga recessive genes ginawang dominant. Bale, yung mga itong split tail, hindi to normal, di ba? Hindi yan normal. Naging dominant lang kasi over time, nung nakita yung may mga ganyan na mga recessive genes, or kung sa tao pa mga kapansanan sana yan. So over time na-breed yung mga ganyan na genes, so yun yung naging dominant. So galing din to sila sa wild. So parang innate na sa kanila yung parang nasa sapa lang sila na setup. So yun yung minimimic natin sa mga tanks natin, 'di ba? Minimimic natin yung setup na parang nasa wild pa rin sila. Yun yung pinaka-optimum na setup. So kung makuha mo yun, mas magiging healthy sila. Hindi ka iiwas sa kung mainit ba yung panahon, umuulan ba, ganun. Yun yung parang pagkakaintindi ko sa fish keeping. Ewan ko lang sa iba, pero para sa akin ganyan yung yan yung ina-achieve ko, na gumagawa tayo ng mga setups gaya nito. Kasi kaya tayo merong filtration, kasi di gaya nung nasa wild, maganda yung quality ng tubig nila kasi galing spring, galing bundok, tapos may mga
beneficial bacteria talaga na nandun sa ilog, sa mga sapa, may mga nitrifying bacteria talaga na nasa basin ng mga sapa, ganun. So, kaya may mga napaka gaya ng iba, naka full blown na filtration setup kasi kailangan natin imimik yung wild na habitat ng mga isda natin. So para sa akin hindi kailangan ng kahit nga heater, hindi naman kailangan ng heater eh. Kung napapansin niyo, wala na akong heater dito. Kasi noon naghi-heater ako, wala namang kaibahan. Nagkakasakit pa rin yung isda. Ganoon pa rin. Importante talaga sa isda water change. Kailangan mo talaga ng oras para mag-water change, maglinis ng tanks nila kasi wala sila sa natural habitat. Hindi kayang i-consume ng mga bacteria na nasa filtration mo ang lahat ng output ng bioload mo. Bioload yung ilang isda yan, gaano kabilis yung pag-excrete nila ng waste nila, ilang beses ka nagpapakain sa isang araw, ganun. So, yan yung parang minamaster natin tuwing nag-aalaga tayo ng isda. Para sa akin, mas maselan tong isda kaysa sa ibang pets. Mas maselan sila alagaan. Lalo na pag goldfish. Ayan. So, yan yung parang tidbits of knowledge na pwede kong i-share sa ngayon. So, see you next time sa ibang araw naman. Ngayon, wala tayong ginagawa eh. Kaya nakapag-record tayo ng video. So, until next time, mga kahabi.